So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, patay po ang hanap buhay ng mga fake news na DDS vloggers at ng mga politikong nasa likod nila na binabayaran itong mga troll farm para magpakalat ng fake news. So, ngayon, mayroon pong isinulong na House Bill itong mag-asawa. Al Mario Copol, which is si PBA Party List Representative Migs Nograles at si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, nag-file po ng House Bill 1178 known as the proposed anti-troll farm and election disinformation. Actually, tama lang naman yan na mag-file ng House Bill 11178 kasi ang dami po talaga as of the moment mga minamahal na mga politician na nagbabayad sa kanilang mga troll farm ng sandamakmak na pera, inuutusan nila yung troll farm nila na gumawa ng fake news laban sa kanilang kontrapartido. Oo, may mga ganong instances mga minamahal. For example, tingnan nyo yung kompas ng mga DDS ngayon. Marcos Bangag, Marcos Adik, diba? Marcos may sakit. Kanino nagsimula ba yung ganong issue? O, alam nyo na, hindi na natin kailangang banggitin. Tapos kahit mga maliliit na vloggers, sinasakyan, mapamaliit man yan or malaki, ganun po ang kanilang kompas. Talagang paninira malala sa ating presidente. At alam nyo naman kung sino yung nasa likod nun. Alam nyo na kung sino yon. So dapat lang talaga mga minamahal, na bigyang parusa din yung mga politiko na nasa likod po mga minamahal, ng troll farm na yan. Kasi kung hindi dahil sa sila yung gumagawa ng kaletse-letseng dito sa ating bayan. Diba? Imagine nyo na lang ang dami mga influencer na nagmamaline ng mga facts. Dinidistort nila ang katotohanan. Diba? Dahil lang po sa mga binabayad sa kanila ng mga politician. Bukod sa may kita na nga sila sa mga social media platform, kumikita pa din sila dito sa mga politiko na kanilang sinusuportahan dahil nilalagakan sila ng pera. Nilalagakan sila ng bayad. Daming fake news peddler ngayon, mga troll farm, sobrang dami niyan. So basahin natin. The proposed legislation aims to protect the integrity of the Philippine election by criminalizing the operation of troll farms and the dissemination of the false information targeting political candidates to unfairly influence election outcome. Kaya mapapansin nyo, may mga instances talaga mga minamahal na mapa-local man yan or national, pag kontrapartido ng isang tao, sinisiraan nila yung kalaban nila. Diba? May nag-hire sila ng influencer, babanatan si ganito ganyan, babanatan ito si ganito ganyan, dahil kalaban po ng politician na yun na nagbabayad sa kanila. Madaming ganun, oo. Yung sinisira yung mga kalaban sa mga issue-issue, sobrang daming ganun. At madami din akong napapansin ng mga vloggers na ngayon nagtotroll. Pansin ko yun kahit sa TikTok, mga minamahal, sa FB, lahat talaga grabe. Nagsilipan. Ngayon lang yan mga nagsasalita na dati iisang platform lang yung meron sila. Dati kung YouTube lang, ngayon nag-expand na. May Twitter, may Instagram, may Facebook, 'di ba? Tapos may TikTok. Talagang in-expand nila yung boses nila para sirain yung certain politician na nais nilang nyurakin ng pagkatao. Kasi may mga politician mga minamahal na hindi fair sa kanilang pakikipaglaban. Kailangan pa nilang gumamit ng troll farm para sirain ang kontrapartido nila. 'Di ba? May mga ganon. So sabi dito, in their explanatory note, the lawmaker emphasizes the growing threat posed by troll farms and the spread of disinformation. They stated that while the freedom of speech is a constitutional right, its exercise must not harm other or disrupt public order, particularly in the context of election. The bill underscores the electoral disinformation undermines public trust and geopar
jeopardize the democratic process. Talagang natatanggal yung integridad ng ng election, mga minamahal, ng dahil po sa ginagawang kababuyan ng ilang mga politician sa pamamagitan ng pag-hire ng mga troll farm para lamang po sirain yung kanilang kontrapartido at iangat yung kanilang mga sarili. Tsaka tama din yan. Kasi lagi nilang sinasabi na, press freedom, we exercise our constitutional rights. Lagi nilang sinasabi yan, na we are expressing our thought, views, opinions, perception. Pero yung totoo nun, behind the bars nun, mga minamahal, may target talaga silang tao na gusto nilang yurakin ang pagkatao. Lagi na lang nilang panlaban yan na, we exercise our press freedom lang naman. We exercise our constitutional right lang naman. Hindi po pag-exercise ng press freedom ang pananira ng kapwa-tao. Hindi po natin masasabing ina-exercise mo yung views, opinion, or perception mo kapag meron ka ng tinatapak ang ibang tao. Pwede kang mag-call out, pero yung pati man lang personal issue ng taong yun, nilalahad nyo pa. Diba? May mga ganong senaryo, mga minamahal, personal issue, kahit sa pamilya nila, private talks na yun, talagang ibinubulgar pa nila na out of politics naman. May mga ganong senaryo, So, the proposed law defines troll farms as organized group that deliberately create, amplify, or spread disinformation, hate speech, hate speech, totoo yan. And also propaganda to manipulate public opinion or influence election. It also addresses the deliberate creation and dissemination of false information about political candidate. Ay, naku, ang dami nagsisilipa ng ganon. As well as the collusion with the blogger, influencer, media outlet to spread such disinformation. Kaya dapat tama lang na isulong ng mag-asawang Almario couple, which is si Migs Nograles at itong si Chino Almario, itong bills na to. Pabor na pabor ako dito, mga minamahal. So ngayon, gaano kalaki ang penalty? The penalties for violators include imprisonment ranging from 6 to 12 years and fines up to 2 million for individual found guilty of operating troll farms or spreading electoral disinformation. Political candidate benefiting from these practices would face disqualification. Tama lang, ma-disqualified yan. While organization behind the troll farms could be fined up to 10 million pesos. So, both, mga minamahal, kung sino man yung troll na nagsasalita at hatulang guilty, may fine ng 2 million. Pati yung mga nag-ooperate. Tapos, yung politiko din na kandidato na nag-uutos na gumawa ng fake news, naglalagak ng content para sirain itong taong to, ay madidisqualified na nga, may multa pang 10 milyong piso. So, maganda yan. The bill also called for the establishment of task force by the Commission on Election or COMELEC and other law enforcement agency to investigate violation, and it hold online platform accountable for failing to remove disinformation within 24 hours of a verified complaint. At its core, the bill seeks to ensure that the voters base their decision on facts, not lies or propaganda, aiming to restore public trust in the electoral process and safeguard the democratic right of free and fair election. Kasi may mga Pilipino din, mga minamahal, na minsan because of the advertisement na hikayat sila na iboto si ganito. Because dahil sinabi ni ganito ganyan, kasi iniidolo nila, iboboto nila si ganito. Siniraan lang ni si ganito, naniniwala na sila, kaya iboboto nila ito si May mga ganong instances, mga minamahal. So that yung namamalain yung katotohanan na yung historical distortion ba yung ginagawa. So kailangan natin i-establish yung mapayapang electoral election ba. Yun lang naman yung akin. Kasi ang daming mga nagsisilipa na ngayong mga politiko na nagbabayad na ng mga troll farms, kasi hindi na uso yung mag-ads sila sa TV, hindi na po uso yung mag-ads sila sa sa mga artista, 'di ba? Hindi na uso. Ang binabayaran na nila ngayon yung mga influencer at mga vloggers, especially mga minamahal, yung may mga big following, 'di ba? So, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Ako okay na okay sa akin to kasi magbe-benefits naman lahat ng Pilipino dito. So, again,
Yun po mga minamahal, it's me again. Pahingi lang po ako ng like, tapos comment. Oo, kailangan mahalaga na nagko-comment kayo. Pati ipindot nyo na din yung like, tapos i-share nyo mga minamahal itong content natin para makatulong naman sa ating munting channel. At nagpapasalamat ako dahil malapit na tayong umabot sa 250,000 following. So, again, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.